Isang katutubo mula sa tribong Taubuhid ng sitio Balangabong, ang Barangay Malpalon, Kalintaan, na nakilala natin na si Anita Blesa na nagtapos ng kolehiyo sa Occidental Mindoro State College, San Jose Occidental Mindoro. Panoorin at pakinggan po natin ang konting kwento ng isang katutubo na nangarap makatapos ng kanyang pag-aaral at makatulong sa kanyang tribo. Samahan po ninyo ako dito sa ating special report. Anong pangalan mo? Ako po si Anita Blesa, isang katutubong tribong Taubuhid. Saan kang lugar? Taga Sitio Balangabong, Barangay Malpalon, Kalintaan. Kalintaan pa. So, ano yung lugar ninyo? Bulubundukin? Opo, bundok po talaga. Bundok talaga. Ilan kayo magkakapatid? Kami po ay 7. 7? Pang ilan ka? Pang-6 po. Pang-6? Ikaw halos... Ay, pang-5 po. Pang-5? Babuntik na makalimutan na. Ngayon, doon sa magkakapatid niyo, ikaw lang nakatapos o lahat sila nag-aaral ngayon? Bali yung ate po namin na panganay, nakapagtapos siya ng EDOC. Okay. Tapos? Nakapasa na rin po siya ng board exam kaso wala pang item. Very good. Pero dapat magkaroon siya, no? Okay. O yung mga, dyan sa DepEd, ito, daming mga katutubo natin na nag-aral ng education. Sige. Ngayon, saan ka nag-aral ng elementary? Sa Sitio Balangabong na rin po. Doon din. So, kumusta naman ang pag-aaral mo doon? Hirap din. Sobrang hirap po talaga. Kasi, syempre nga, dahil katutubo po ako, halos lahat ng kahirapan, kahit bata pa lang, mararamdaman mo talaga. Lalo na sa pagkain, sa school supplies, halos hindi po ma-provide ng mga magulang namin. Bakit ano bang trabaho ng magulang nyo? Wala po. Sa kaingin lang. Kaingin. Maganda yung kaingin. Farmer siya. No? Nagtatanim. Opo, nagtatanim. Nagtatanim ng iba't ibang mga gulay, mga palay, ganun din. Nagtatanim din. Opo. Nagtatanim din. So, palay, mais po, saging, mga luya, ganun. Okay. So, hindi sapat, Hindi po sapat sa dami nyo, no? Opo. Naiyak ka na rin ba noon na parang ganito ang hirap ng buhay? Opo, kasi po, talagang naranasan ko sa buhay namin yung matutulog na lang kami, na gulay lang talaga ang pagkain. Naiyak. Gulay? Hindi pa naman malakas ang gulay, di ba? Tapos? Kasi, kahit sabihin man namin sa magulang namin na kailangan namin yung mga school supplies na gusto rin namin na nakikita namin sa ibang bata, hindi po namin makuha yun dahil sa hirap nga po ng buhay. Nagkakaroon ka ng yung tawag nito, siyempre nakikita mo sa ibang bata, sa elementary ka pa lang noon, elementary ka pa lang noon, nakikita mo na yung hirap, yung kaibahan ng buhay, nung nasa patag, at saka yung... Pero mas okay pa din sa elementary. Pero may mapapansin ka talaga at may maaalala ka na ganito pala kahirap talaga yung sinimulan ko hanggang sa makatapos ng kolehiyo. Biruin mo, ano nag-udyok sa'yo, pagkatapos mo ng elementary, na sana nag-asawa na lang ako. Di ba kultura din naman ninyo yung pagka, yung pwede nang mag-asawa na lang. Hindi mo pinili yun. Bali po kasi, sir, nakaasawa na po ako ng katutubo. Katutubo noon. Opo, nagkaanak na po ako. Tapos? Ngayon, nag-aaral ka noon? Hindi po, natigil po ako sa high school na po. Sa high school na, Saan ka nag-high school? Sa Malpalon. Sa Malpalon din? Opo, Barangay Malpalon. So, nagkaasawa ka dahil sa tradisyon ninyo? Opo. Kultura, tradisyon. Opo. So, nung nakapag-asawa ka, ano nang nangyari? Wala po, mahirap po talaga. Mahirap talaga. Opo. Bukid lang din, ganun. Pagtatanim din lang ng palay, mga saging, ganun. Ano nag-udyok sa'yo para mag-aral ng kolehiyo? Nakita ko po ang buhay na ganun po talaga kahirap. Kaya, ang nangyari po kasi, sir, sinauli po ako ng dati kong asawa. Okay. Sinauli po ako ng dati kong asawa. Kaya,
wala akong ibang inisip kundi mag-aral, ipagpatuloy na lang ang pag-aaral ko. Sabi ko nga dati kila mama, gusto kong maging doktor. Oo, okay, ganda Sabi nun. ko po, gusto kong maging doktor pero hindi nila kaya. Oo. Sabi ko, ang taas-taas sana ng pangarap ko pero hindi kakayanin talaga ng magulang. Ngayon, nung pagkatapos mo nung high school, di nagkolehiyo ka, pinurso mo na. Opo. Talagang ituloy mo na. No? Tinuloy ko na po. Naglakas loob na po talaga ako na ipagpatuloy. Lakas loob. Opo, naglakas loob na po talaga. Oo. Na kahit hindi man makasuporta sila mama, basta Anong ginawa mo? Paanong ginawa mo? Nag-ano ka sa mga scholarship, mga ganon? Opo, PGO po. Sa PGO? Opo, nakapasok ako sa PGO. Ilang taong ka naging scholarship ng... Mula first year po. First year. College. So, sila yung PGO, scholarship PGO na scholarship, siya ang tumutusto sa iyo. Paano naman yung iba mong pangangailangan? Paanong ginagawa mo? Ano po, sobrang nagatipid lang po ako tapos nanghihingi lang din po ako kila ate, gano'n. Tapos may minsan ginasabi ko din kila mama na baka meron silang dahil nga sa hirap ng buhay, hindi po nila talaga kayang ibigay. O dahil ilang kayo magkakapatid, di ba? Siyempre, itutos. Minsan po, nakikiusap na lang ako sa guro, gano'n. May minsan talaga, nanghihingi lang din ako ng papel sa mga classmate ko. Sino manghihinga mo ng classmate mo? Sila, dati po kasi nag-aral ako sa Blayan po, transfer lang po. Transfer lang dito, sa Blayan. First year to second year po, doon po ako ng kolehiyo. Sila, Erica, Ate Jam. Sila po yung pinaghihingan ko po lagi ng papel. Thank you so much sa inyo. Ano po, sa Blayan din? Sa Blayan din po. Sa Blayan. Kalintaan ka, tapos napunta ka sa Blayan. So, hirap nun. Biruin mo, nakikituluyan ka, Kasi po, sir, kaya po ako lumipat dito. Meron pong, kung sa hirap ng buhay namin nung elementary, nung high school, merong mas malungkot na nangyari sa buhay ko dun sa Sablayan. Ano yun? Pwede bang maisip mo? Hindi ko na lang pinensyon siguro ang pangalan. Kasi po, meron po akong sponsor talaga na galing po sa ibang Pero taga dito din po sila sa Pilipinas. Ngayon po, nagpadala lang po sila through GCash po. Parang nagkamali po yung pagpasa po ng pagpapadala. Siyempre, ako naman to na katutubo lang na hindi katutubo lang, tanggalin mo yung lang. Isang katutubo, Dahil ako isang katutubo, hindi ko alam wala pa kasi akong GCash nung panahon po na yun. Hindi ko pa po talaga alam. Nung kinukuha ko na po yung pera dun sa babae, wala daw po siyang natanggap. Pero successful din na. Kaya ang nangyari po pala doon, yung pangalan ng may GCash sa kanya, pero yung number na pinagpasahan sa iba po. Sa iba? Scam? Parang ganun. Scam yun, Ngayon, pinost niya po ako. Yun yung pinakamalungkot na. Anong pinost niya? Pinost niya po ako na ang babaeng ito nag-aaral sa OMSC ng Sablayan Campus. Isa daw siyang katutubo. Sabi niya pa po, isa daw siyang katutubo. Namimilit na kunin yung pera po. Wala naman daw pong dumating sa kanya. Hindi ko din po kasi alam kung ano talagang nangyari. Siyempre, ang dami na pong nag-comment doon. Yun po ang pinakamalungkot na nangyari sa buhay ko talaga. Sa mga pagkain po ang tawag dito, sa mga pagkain na kaya kong tiisin na kahit sa buong isang araw ay isang beses lang akong makakain. Okay lang po yun Pero yung i-post ka pa po dahil siyempre nga katutubo ako, gustong-gusto ko po makapagtapos ng pag-aaral. Tapos ganun pa po ang nangyari. Anong ginawa? Anong sponsor mo? Bali, dumating na rin po kami sa kasuhan, ganun. Kinasuhan ka? Kami po ang nilaban po namin kasi siyempre wala naman po akong pagkakamali doon.
Kaya, pero hindi po kami tinulungan ng NCIP. Hindi ka tinulungan ng NCIP. Opo. O NCIP, dapat ang NCIP, ang National Indigenous Commission, ay dapat ay yan ang katuwang ninyo, katulong ninyo yan eh. Opo. Sila ang nagpoprotekta sa inyo. Kaso nga lang po, ang cyber crime po pala ay wala dito, doon pa po sa Kalapan. Kalapan, oo. Hindi ka man nagtinulungan ng ng Hindi po. NCIP. Kakalungkot naman yun. Opo, Oo. kasi maraming nag-comment doon, ipapatay nyo na yan, ipadampot na ninyo. Kaya umalis po ako sa sablayan. Okay. Natakot na po ako talaga. Tapos, Alam ng mama mo, papa mo? opo, sila po yung kasama ko. Mm-mm. Hindi ko na po alam talagang nangyayari noon kasi sobrang nahak na po talaga ako. Kasi sabi ko, sa buong buhay ko, gusto ko lang naman makapagtapos. Pero bakit ganito? Bakit ang daming pagsubok na halos kulang na lang na, oo nga, ipadampot na lang ako para hindi matupad yung mga pangarap ko. Pero maano pa Pero, rin. opo, mas inisip ko pa rin talaga na kaya ko to dahil wala naman akong kasalanan. Ilan taong ka noon? Mga 24 po. 24 na. Opo. So doon ka nag-decide na lumipat dito? Opo. Mm-mm. Nag-decide na po ako na maglipat dito. Pagkatapos nung pagkalipat mo dito, Yun na po, nagdire-diretso na po. Okay naman po. naging maganda na yung takbo. Opo, kasi Pero iniisip ko po noon na kasi ang Hindi dami mo naisip magpakamatay. naisip din po, pero hindi, sabi nga po nila, ang daming nagpayo sa akin na hindi yun rason para Tama. malampasan mo yung Tama. problema mo na yan. Ganun. Oo, tama. Tapos, nung nandito ka na sa San Jose, nagpumasok ka na ng OMNC. No? Dito, tinuloy mo na dito sa OMNC. Opo. So, kumusta naman ang naging pagtanggap sa'yo dito? Maayos Maayos, naman po ako. oo. Okay na ako. Maraming nakakilala sa'yo na ikaw yung na-post noon. Opo. Anong sabi nila? Wala naman po, siguro ayaw lang nila magsalita. Doon po sa may paprintan, sa may harap ng school, may nakakilala po sa akin na, di ba ikaw yung ano? Tapos, wala lang, sinabi ko na lang na, oo, pero wala naman akong ano doon. Hindi ko naman kasalanan yun, wala akong... Kung bigyan mo nga ng mensahe yung taong yon na nag-ano sa iyo. Para sa... Doon yung nag-scam sa iyo. mensahe ko po sa kanya. Oo. Ano sabi mo sa kanya? Sana naman po, dahil kami ay mga katutubo na kahit sabihin sa tingin ng ibang tao, mababa lang kami. Sana naman maging sila na yung umunawa sa kalagayan namin dahil hindi pa naman, lalo na yung iba, hindi pa alam gumamit ng cellphone, hindi nila alam gamitin ng mga GCash. Yun lang yung pagkakataon na may nagsusuporta sa amin sa pag-aaral namin. Kaya sana, ang gusto ko lang sabihin sa iyo na anak ko. Sige lang, Na siya na po ang umunawa sa mga katulad namin katutubo. Ayun, yung mensahe niya sa iyo. Na unawain mo na lang. Tama rin naman, kasi diyan ako na nalulungkot din, kapag nakakikita ako ng, tao pa rin, Tao kayo, mga katutubo. May nakikita ako mga katutubo din na iba rin ang nila, kultura nila. Hindi mo din sila masisi sa ganun. Kayo, nakikita ko kayo, talaga nagpupursige kayo sa pag-aaral nyo. Ngayon dito sa iyong pag-aaral, third year ka pumasok dito. Opo. Third year hanggang sa makatapos ka. Opo. So, sa 2 taon na yon, ano ang mga nakaharap mo pang matitinding problema? Bali, kasi nag-start na rin po kami ng thesis. Okay. Sa thesis na po. Sobra kahirap talaga. Halos kahit pamasahe, walang-wala na po talaga ako. Tapos nakikiusap lang po ako sa mga guro ko na, ma'am, pasensya na po, na-late ako kasi ganito, walang pamasahe. Nanghiram pa po ako sa kapitbahay, gano'n. Ay wala rin po silang mapahiram.
Kaya medyo natagalan po ako sa ano. Nalilate po ako talaga. Sabi naman ng mga guro ko, Sino mga guro mo yun na nakakaunawa sa'yo? Ma'am Marites, sculptor po. Oh, Ma'am Marites. Oh. Sabi niya po, sa susunod, mag-chat ka sa akin para ako ang magbigay sa iyo ng pamasahin mo. Ayun, sabi niya. Apo. Oo. Sobrang bait po talaga nila sa akin. Mababait din po talaga yung sasablayan. Yun nga lang po yung may nangyari noon. Oo. Mababait din po sila. Ngayon dito sa ano mo sa yung ano ang kasi siyempre nagkaroon ka na ng problema sa blind pagdating dito dala-dala mo yon eh. Opo, Diba hindi basta-basta mo makakalimutan yon habang tumadaan yung pag-aaral mo, no? Kasi nag-aabang lang din po ako kung merong may ano sa akin, mambuli, kung bubulihin ako, pero wala naman po. Pero doon nga po sa ano yung sa pag-post, nandoon na po kasi yung kahihiyan at pagkasira ng pangalan mo. Kasi po, pati mukha ko talaga pinost eh. Eh, sabi ko nga po nung nagharap-harap kami sa barangay, kaming mga katutubo, namumuhay sa bundok ng tahimik. Pagdating dito sa Patag, sana naman maunawaan nyo kami na katulad po yun nung kinukuha ko, eh may business po kasi siya. Hindi niya po pinapaunawa sa akin na ganito, wala naman dumating. Ano. Po. Yeah. So dito noong ano, bakit napili mo nga pala ang ano, ang IT? Hindi ko po talaga siya ano. Ay, hindi mo gusto? Ang IT. Ang gusto ko po talaga ay criminology. Ba't hindi ka nag-criminology? Naubusan po ako ng slot. Ng slot, ayun, okay. So, anyway, di ganun, natapos mo naman ng IT. Oo, at meron magandang oportunidad sa pagiging IT, mga programmer yan eh. Malaki din naman. Pero gusto mo talaga ano pa rin? Criminology. Mag-uniting po ako. Mag-uniting ka ngayon. ng Panginoon po. Oo, talaga. Dapat lang, no? Kasi mas maganda talaga ang ano. Yung may bird. Oo. Yun po sana ang gusto ko. Oo. Ay, mali mo, di ba? Opo. Ngayon, anong pakiramdam mo? Nag-graduate ka sa IT? Kasi nakita ko, actually, naging interesado ako dito dahil doon sa post na nakagraduate at yung tatay niya na nakasuot ng mangyan. Opo. Yung sabi ko, proud, ano to. Dati po kasi, sa totoo lang, sinasabi ng mga magulang namin sa amin na mga anak, ay naku, hindi nyo na mararating ang kuleyo sa hirap ng buhay natin. Ano sabi? Opo, sabi nila. Ngayon, sabi naman namin ni ate, alam mo baga, katataas ng gusto ng pangarap natin pero hindi nila kaya. Ano na lang kaya tayo? Kahit na magsimula na lang tayo sa mababa. Parang nagkukwentuhan din po kami paano namin mararating ang kuleyo, ang pagtatapos, ganun po. Para matulungan namin sila. Ganun na kahit pa paano makahabol kami siyempre paedad na rin po sila, makahabol kami na matulungan yung mga magulang. Oo. Opo. Ngayon po, ito nga po, nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Proud po ako sa papa ko, sa mama ko. Kasi kahit anong hirap ng buhay, sila pa rin talagang matatakbuhan natin. Namin. Tama, oo. Saan ka nakafocus ngayon dahil nakagraduate ka? Gusto ko po sana magka-ano ng trabaho para sa ng unity. Panggastos sa iyo. So mga nanonood dyan, baka gustong matulungan ninyo itong ating kababayan na isang katutubo na kung saan nagtaas ng pangarap, ano? Oo, yung may mga ano dyan, kahit na ano man lang, ano? Trabaho, di ba? Trabaho, no? Yan ang... Kaya nga po, sabi ko dati, yung doon po sana, doon balik pa rin po ako doon sa nakapag-post. Kahit na yung hirap sa pagkain, na walang pamasahe, wala na halos-halos lahat na sa buong maghapon, hindi na halos ako kumakain. Okay lang yun, pero yung i-post ka, ipahiya ka sa buong ano. Yun kaya po ang pinakamasakit na paninira talaga. Opo. Dito ba naranasan mo rin yung ganyan na isang araw ka lang kumakain? Dito sa 2 taon mo sa San Jose?
hindi na rin po nung kami na po ng jowa. Kasi may Opo. bago kang boyfriend. Opo. Na very supportive naman sa'yo. Opo, very Oo. Tapos siya rin po ang nagatulong sa akin sa lahat ng mga activity, ganun. Aba, maganda. At least may inspirasyon Opo. ka. Nakagraduate din po kasi siya. Nakagraduate siya saan? Hindi ko po alam, sa Bulalakaw na. Ano, Matanda na po kasi siya. Ay, parang di naman sa matanda ang 47 na po siya. Di naman pinag-uusapan niya ng edad eh. Oo. Opo. Kaya hindi ko po alam yung mga ano ng buhay niya dati. At least nakatulong sa iyo. Di ba? Opo. Ngayon, ano ang maipapayo mo sa mga, unang-una sa mga katutubo na katulad mo rin, na talagang ma-inspired na makapag-aral din, makapagtapos din? Gusto ko lang sabihin sa mga nag-aaral pa na sana kahit na anong hirap, talagang mararamdaman ninyo kasi ang hirap ng buhay habang nag-aaral. Lalo na pagdating ng kolehiyo, pagdating sa thesis, halos doon mo sasabihin na ayoko na, magtigil na ako kasi wala naman walang pera, hindi rin makapagpadala ang magulang, wala nang mahingian, ganun. Gusto ko lang sabihin na sana kahit ganun, kung talagang gusto mong makapagtapos ng pag-aaral, ang hiling ko lang na sana nandoon yung salitang magpakatatag, magtiis, at kaya ko to. Ganun. Maipapakita ko sa mga tao na kaya ko to, makakapagtapos ako. Kasi ganun, yun po ang pinanghawakan ko eh. Kaya ko to, laban lang. Ganun lang po lagi. Na kahit gutom na ako, may minsan nga nakikita ko mga ibang estudyante na siyempre, nagme-milk tea po sila. Ako, sa buong buhay ko. Minsan lang. Sa isang taon, parang mga 2 beses lang. Ganun. Pero hindi yun na naging hadlang sa'yo, no? Hindi po yun hadlang para sa akin na tumigil sa pag-aaral. Kasi kung gusto mo po talagang makapagtapos ng pag-aaral, parang saglit lang yung taon. Oo. Pero kung parang laging ang iniisip mo, ang hirap naman, parang parang ang ano po, ang tagal naman ng taon pag ang iniisip mo ay yung kahirapan na lang ng kahirapan. Kasama talaga sa buhay yun. At dapat alam nating gamitin na yun yung maging daan kung paano mo mararating ang iyong pagtatapos. Yes, oo, yun. Ito napakasarap naman ang pakiramdam nung magtapos ka. Opo, talagang talagang magahinga ka ng maluag. Kasi talagang doon sa kolehiyo talaga ay mararamdaman mo. Hindi mo ba dumating minsan sa punto na naisip mo? Kumbaga siyempre sa klase, para bang nanliliit ka? Yung sabihin mo, para bang iniisip mo, naku, ito, mga Tagalog ito, mga magaganda ang buhay nito. Ako, palagi ko po yun iniisip. Ganon. Opo, nandun ka sa laging klase. hindi po bumibitaw sa isip ko yung halimbawa, may gagawin kami. Katutubo lang. Parang lagi yun, lagi ang sinasabi ko. Katutubo man ako, hindi ko alam siguro ang gagawin ko dyan. Hindi siguro ako makakatulong. Pero sa isip ko lang po. Pero yung ano ko, kilos, lumalaban. Okay. Nilalabanan ko na para kahit papaano, kahit katutubo ako, kaya kong ipakita sa kanila na kaya mo rin. Kaya ko rin. Oo. Meron bang dito sa San Jose, may pangyayari ba na hindi mo makakalimutan habang nag-aaral ka? Wala na, no? Naging smooth sailing na ngayon. Yung ano lang po, yung palaging, kasi ang mga teacher ko po sa dito sa OMSC, sa main, ano po, lagi po nila akong, binabati po, nagkakwentuhan po kami lagi. Mababait yung mga... Mababait po talaga. Sige, mention mo yung mga pangalan nito. Mention mo yung mga pangalan nila. Sino sila, ma'am? Maraming salamat po kay Ma'am Marites Escultor at kay Sir Joel Alvarez, kay Ma'am Amahan po,
Dati po kasi kinakatakutan ko yan si Ma'am Amahan, pero Bakit? nung nagpagawa po kasi siya sa akin ng ganito Beads. sa ano po, kamay. Ganda nga, no? Oo. Opo, ngayon, nung binigay ko po sa kanya, nagkwentuhan po kami, ang bait niya. Sabi ko, sa tingin ko lang pala yun na nakakatakot si Ma'am. Pero yung halimbawa nagaturo po siya, talagang madisiplina siya. Kasi talaga naman na ang mga guro, ayaw din po talaga nila na nalilate ka, na kaya lang, ikaw ay dahil walang pamasahe. Opo. Nagpapasalamat din po ako kay Ma'am Lisa Pilayo. Ayan. Thank you so much po sa inyong lahat. Yan. Dahil sa inyo, narating ko po ang aking araw ng pagtatapos. Ayun. Okay. So, ano gusto mong iparating sa kanila bilang isang katutubo? Para sa akin, sasngay tagadal, glong kwaite, glong ako sa ayote, nangus, dewa may deptam leleg, ang fakso niwa gugat, tam ngay amatangante, makatuway tamtoy, adali fiya, kanyaway. Okay, maraming salamat and congratulations sa narating mo yung God bless you. At kapag yung sabi nga may kababaan loob tayo, ay makakaahon tayo. Doon sa mga gustong tumulong, no? Sa kanya, dahil gusto niyang magtapos kahit kumuha ng uniting. Pero sa pag-uniting ko po, ang kukunin ko ay EDOC. Kasi po, kaya mag-uniting po ako ng EDOC, gawa po doon po sa amin sa mga sa IPs, ng mga katutubo. Kailangan po talaga ng mga guro na. Ayun. Kasi ang hirap po kasi doon sa amin, may ilog pa po na 2 tinatawiran. So ikaw na mismo magtuturo doon sa kanila. Sige, pagbigyan po natin, try naman natin, ano? So, thank you ulit, no? Thank you. Maraming salamat. Thank you so much. Okay. Pasensya na po, baktaw-baktaw ang pananalita ko. Hindi, okay lang yun. Hindi problema yun. Sa tanan, ito po isang hanunuo, no, ng mga kawikaan. Sa tanan mga naka-school, mga katutubong mga hanunuo, buhid, no, mana ay diretso lang kita mag-adal, no. Bagamat unumat kahirapan kay naabot nita sa kanta pamumuhay, patuloy lang kita magsikap mag-school dahil mahalaga yung mga naka-school. Darating ti panahon kasi sa kanta mga katutubo ay kailangan talaga na maka-school, makapag-adal dahil mahalaga, no. Kita sa mga edukasyon kasi ay nahuhuli o naiiwan, kailangan natin makapag-adal talaga sa lahat ng mga katutubo. Ito ang dalan para makapag-adal at mamulat kita sa katotohanan na hindi kita malinlang kung ano-ano mga bagay sa kantabi ng mga katutubo. Thank you. Salamat. Magpakatatag, magtiis at kaya ko ito. Mga katagang naging tuntunan para sa isang pangarap. Muli, maraming salamat. Please paki-follow and share. Ito po ang ating Marraro at your service special report. Muli, salamat po.